alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa anumang kaso. Totoo yun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman Diba? Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayong maging selective. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Diba? At hindi naman siguro wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Diba? Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Diba? Alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? Kanino? At ginamit na babasihan dito? Yung sinasabi nilang peke ang notaryo niyan, hindi yan. Ganun, so ginamit po ang salaysay ni retired Sergeant Orly Gutesa. Kaugnay ito kina Romualdez at Co. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng male-maletang pera sa bahay ni Romualdez at Co. Nalandang balita yan kung totoo yan. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. Statement niya. Dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man, bukod kay Gutesa, ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Diba? Sa mga katwid, kung ginamit nila yun, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yun sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kanina sa ibang istasyon, Nelson, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Parang hindi na bagit parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huli mga video ni... Teka muna, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga tao si Saldico. Ilan nga po, Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, nasabi niya yun. So, yan naman hayag naman talaga yan. Wala naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Tama po. Anyway. Yung ba pinaktor ng ICI? Ayun nga po ang tanong namin. Pagka po ba, halimbawa, gano'n, ginamit mo ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipapail mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo yun, gamitin mo lahat kung ano yung nakasaad doon. Ayun. Pagka hindi gano'n ang ginawa mo, pupunta ka naman sa bending the law. Ganun ba yun? Diba? Twisting the law. Opo. Diba? Pero ang tanong, Jensen, halimbawa, ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo, pagka isinama nila yun sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin, hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So, hindi yan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, ang pinag-uusapan natin, kung ginamit nila yung statement ni Gutesa, maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico,
Eh si Saldico, binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo. Kapag pinagsama-sama mo yon, eh alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation. Kaya tinatanong ni Nelson, eh yung doktrina na ang Pangulo ay immune sa Anumang kaso. Totoo yun. Opo. Eh pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman eh. Hindi naman kakasuhan. Kasi para kumpleto. Dahil nga sinasabi natin, huwag tayong maging selective. Opo. Total naman, binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman eh. Opo. Eh, ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpapile ng tama at kaukulang asunto, doon na ninyo i-consider yung doktrina that the President is immune from suit. Ayun. Di ba? At hindi naman siguro Wala namang immune sa investigation. Sabi nga natin, no one is above the law. Yes po. Di ba? Kahit na- Pangulo ka man ng Pilipinas, hindi ka mas mataas sa batas. Opo. Hindi kagaya ng meron mong sabi, hindi. Mas mataas ang ganito sa batas. Yung Kaya impeachment. kanina pinag-uusapan yun eh. Opo. yung mas mataas ang impeachment court kaysa sa Supreme Court, yung po ba ito? Isa yun, ano? Pagkatapos sinabi niya, mas mataas ang tao sa batas. Di ba ganun? Tama. Kaya Kasi nga naman, nagkahetot-hetot lahat. kasi nga naman, Sen, Vox Populi, Vox Day, di ba? Voice of the people. Ano yan? Voice of God. Voice of God. Parang gano'n Bakit? doon yata sinimulan Yung yun. voice of the people, pinagsama-sama sa isang dokumento na kung tawagin ay saligang batas. Yun na yun. Yan ang voice of the people. Yung saligan ba yun? Hindi dahil siya nagsalita lang isang kalipunan. Opo. Ano? Ganun pala yun. O ang tawag doon, the law of the mob. Yun, mob Pagka rule, sumigaw ba mob rule dito, yun. yun na yung batas. Hindi po ganun. Anarchy Ang na. pinagsama-samang boses, di ba? Opo. Ng lahat ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay naisatinig doon sa ating saligang batas. Ayun. Pasasakop ka doon? Yun pala ang i-konteksto yun. But teka lang, kayo po, personally, sapagkat kinasuhan na po si Speaker, di ba? At saka iba pa. Kayo ba bastante na doon, Sen? Ano ibig mo sabihin sa bastante? Sabihin sapat na ba yun? Kasi ang hinahanap nga natin, sabi niya, mastermind ng mga katiwaliang ito eh. Eh ngayon, Kaya nga sinama na. sinasabi ko, kung ang pinagbasihan nila, yung sinasabi nyo, binabanggit nyo, wala pa akong nabasa tungkol dyan. Oo. Eh di lahat ng nabanggit, isama lahat sa pag-investigasyon. Di ba? At saka na natin pag-usapan kung sino yung dapat masama at hindi masama. Pero kailangan yung investigasyon Para buo. ay sa kanyang kabuuan para walang masabi yung tao na meron na naman kayong pinagtatakpan. So kung yun ang pagbabatayan pala natin, Nelson, kasi nga kanina, yung sinampahan na ng kaso, di ba, ng... Iwanagin natin, madali lang yan. Si Gutesa, Opo. marami siyang binanggit. Yung nagdala ng pera, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Tama po. Tama. Pagkatapos, dinala sa bahay ni Saldico. Saldico, mula sa bahay ni Saldico, ibinigay kay Speaker. Opo. Sabi naman si Saldico, totoo yun, sabi niya. Pero hindi naman sa akin napunta yan. Binigay ko kanya si Speaker at saka sa Malacanang. O sa mga tweet, napagtahi-tahi na. O di lahat ng ito, tuntunin lahat. Ayun. Hindi naman natin sinasabi na pagkomo inimbestiga, Yun na kagad. yun na kagad. Siyempre, Ang sinasabi natin yung konteksto ng investigasyon Opo. para sa ganun malaman ng tao. Kasi ang tao naghihintay eh. Nag-aabang.